Di ka
Pagbasa gikan sa libro sa mga pinuhatan sa mga apostoles. Sa tunong adlaw, nagkadto si Saulo sa Jerusalem, kag nagpinka siya sa pagpakigingkod sa mga ginutunan. Ugali, hindi sila isa na siya pagitutunan, kag nahadlok sila tanan sa iya. Pero ibuligan siya ni Bernabe, kag ipakilala siya sa mga apostoles. Isaysay ni Bernabe kung paano ang pagkakita ni Saulo sa Ginoo sa dalan at sa paghambal sa Ginoo sa iya. Ginsuliman ni Bernabe kung daw ano ang kaisog ni Saulo sa pagwali sa ngalan ni Jesus sa Damasco. Gani si Saulo nagpakipukod sa ila, kalilibot niya ang pagkos sa Jerusalem sa pagwali ng may kaisog sa ngalan sa Ginoo. Naghambalan siya, kag nagpakipail sa mga Hudyo na nagahambal sa Griego, pero patungkol kuntani nila siya. Sa pagbalaan ini sa mga kauran, gindulog niya si Saulo sa Cesarea, kag ipakadto siya sa Tarso. Kag sa tulong iyon, nagkaroon ang iglesia sa bukos ng Judea, Galilea, at Samaria. Nagtuo ini kag nagtugang paagi sa pagbulig sa Espiritu Santo, samtang nagpadayon ini sa pagtahod sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dako ang katilipan, dayaw mo ikaw o Ginoo, tungod sa imo mga pinuhatan. Sa dako ang katilipan, dayaw mo ikaw o Ginoo, tungod sa imo mga pinuhatan. Magalugang ako si mga halad na ako nisaan sa atubangan sa mga nagatunan sa imo. Ang mga imol, magkaon kagbabasog, ang mga nagagalis sa Ginoo, magalayaw sa iya, kabay pa mapuswag sila sa walang katugtugan. Sa dako ang katilipan, dayaw mo ikaw o Ginoo, tungod sa imo mga pinuhatan. Ang tanan ng mga apostolan magalugdog sa Ginoo, halin sa tagsakabang sa kalibutan, pagabalik siya sa iya. Ang tanan ng mga rasa magsimba sa iya. Ang mga ugalon magayaw sa iya, kag ang mga katod na mamamatay. At sa dako ang katilipan, dayaw mo ikaw o Ginoo, tungod sa imo mga pinuhatan. Ang kalaabuton ng mga kaluwakan mag-alagad sa iya. Ang mga tao maghambal hango sa Ginoo sa kalaabuton ng kaluwakan. Pag-aisugin sa mga tao o wala pang tao, ang Ginoo naluwas ang iyang mga tao. Sa dako ang katilipan, dayaw mo ikaw o Ginoo, tungod sa imo mga pinuhatan. Ang katilipan ng Kristiyano, makakilala sa iyang pagdugma. Kapahagi sa pagdugma, nagpapilin sila sa Diyos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan ang Apostol. Mga anak ko, ang atong pagdugma kinahanglan hindi lamang sa tulong o sa hambal, kundi kinahanglan nga tutuin ang pagdugma na ginapakita sa buhay. Gani sa sining nga paagi, gibaluan ta kay nakakita sa pagpangkulan, kag ang atong tagipusoon ay pagsalig sa
ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kapabilin ka po sa ako, kakalo sa inyo, siling sa Ginoo. Ang nakapabilin sa ako, nakapabunga si Madamo. Kaya ang sa inyo. Imaya sa inyo, O Ginoo. Kung hindi ka mo magpabilin sa ako, hindi ka mo makapabukan. Sumula ang sala hindi makapabukan kung wala nag-aakon sa pulo. Ako ang pupusan ubas, kamo ang masaka. Ang nagpabilin sa ako, nag-arosayan, nagpapabunga sa kalaw, kaya kung wala ako, wala ako sa ang wala nagpapabilin sa akin, inahamoy siguro sa isa sa nag-aalala. Hindi ka masalali ang ipon, kaya inahamoy sa kalayo na inasugod. Kung ka mo nagpapabilin sa akin, kaya ako makapuloy nagpapabilin sa iyo. Dahil pakayo mo sa isa na utang, ito ninyo, kaya inyo mamatod. Sa iyo, pagpabuga sa kalaw, ginapakita ang bayan sa kamay, kagamo, maging ako ginutunan. Ang Ebanghelyo sa iyo. Mayroon ka, O Ginoo Jesucristo. Magandang umaga sa iyo. Ikaw-ikaw linggo ng Pasko at dito na ako. Ibinigay ni Jesus ang talinghaga na kung saan sinasabi na siya ang puno ng ubas at tayo dapat ay nakakagay sa kanya. Dalawang bagay po ang nais ko pagtuna natin ang pag-ibigay. Una, ang kaugnayan natin sa Diyos. Bakit po ba tayo nagsisimba? Bakit po ba tayo nagdarasal? Dahil po sa ating panahon, laganap ng pag-gamit ng internet, ng social media. Inabuto ng una, ako'y kanina pa ang aking mga
sabihin. Pero ngayon, kita na kung ano yung nangyayari. Ang maganda sa pakiramdam, stay in connection or being connected to our loved ones. Payapa ang iyong kalooban. Alam mo na siya'y nasa sa maayos tayo na usap mo kanina. Dahil nakita mo kanina sa video. Hindi yung naalala ko kay Maria Panggera ng Iran at Iraq. Iran at Iraq. E meron din sa amin na nasa sa Kuwait. Akala ka, malapit na ako doon. Kaya alala, yung mga kamag-anak sa amin, may replika sa katabing bansa makaika, inuwin ay nasa kabaong na. Pero ngayon, kita na natin, pwede ko i-google how many kilometers, how many miles. Kahit tayo bibigyan natin sa sakit o biyahe o computer, sasabihin na lang computer. Sabi niya, mag-aaral sa pakiramdam ang pagmula lalagyan niya ang internet sa ating kapanahunan. Dito po yung tayo sinasabi, dapat tayo makulay kay Kristo. Alam niyo po, hindi po madali ang buhay. Pero po kaya dito magsasabi madali ang buhay. Hindi madali ang buhay. Oh. Pero nagiging madali ang buhay kung alam mo may nagmamahal sa iyo na kasama mo nagtatagwin ng buhay. Lalo higit kung alam mo na kasama mo ang Diyos na yung pinagawakan, na yung pinasasalamat. Kaya po tayo susunod na lumabas sa Kanya upang tayo ay maging kaugnay niya at siya ay kaugnay na. Yan ang inaasahan ko sa atin. Kaya tayo nagsisimula, kaya tayo nagdarasal. Tayo tumatawag sa Panginoon. Tayo ay mag-ugnayan sa Panginoon. Ikalawang bagay, hindi lang po makipag-ugnayan ng sama sa ulo, kundi sinasabi nga, dapat mayroon din tayo bunga. Hindi sapat na kaugnay na lang, kundi inaasahan mayroon tayo bunga. At ang bunga ay marami. Hindi sa bunga sa mga ina. At paano mo masasabing ikaw na kaugnay ng Diyos ay nagbubunga ng marami? Kung inyo po nakikilala ang magiging Kardinal Emeritus ng Maynila, si Kardinal Laudencio Rosales, siya po bago maging Arsobispo Kardinal ng Maynila ay Arsobispo na 5, na kung saan doon po ako unang naging pari. At doon niya pinasimulan ang Pontong Batakan na dinala din po niya sa Maynila at natinawag na Ponto ng Pinoy. Ano po yung Pontong Batakan? Napakaganda po ng prinsipyo na binigay niya dito. Sa Pontong Batakan, ito po yung mga coins na nilalagay sa lahat ng soft drinks, sa bote ng mineral water, pinipito na nagiging ponto para sa foundation tulong sa mga nangangailangan. Ang sabi niya po, ano yung Pontong Batakan? Ang prinsipyo ito, kahit maliit, basta maliit, patulong natin. Kahit maliit, basta maliit, patulong natin. Bakit po? Kasi kung pa man yung 25 centimos, lalo na cheese, lalo na sito, hindi na pinapansin ng karamihan tao, lalo na ng babae. Bigyan mo ng 5 piso o 20 ang iyong maliit na bata ngayon. 5 piso, pero 20 piso nakagawin pa. Hindi na alam na parang, uy, pera to. Hindi na kilala. Bigyan mo ng 100 piso na 20 cheese at 5. Nakagawin kaya yan. Pero bigyan mo ng 20 pesos na papel, mabilis pa sa alas 4. Pinulutog mo pa, kinulutog ka na. Ang Pontong Batakan yan sa 25 centimo pababa
ay natulog lagi. Tinuway, kasi kapag nakatulog ka sa kapwa, nagiging tulog ka ng lagi sa kanya. Kaya mayroon mga nagsasabi, salamat, tulog ka ng lagi. Dahil nakalakad sa iyo ka, ang gawain, makalaki, maliit man o malaking kalugihan, nagkagawa mo sa kapwa. Ang nakikita sa iyo, yung bunga ng kalalikan. Kaya sana, sa bawat isa sa ating maging pangutulad natin, ang ating marinig sa kapwa, salamat, hulog ka ng lagi. Hindi yung kabilang banda o kabilang lado na sinasabi dahil masama ang galing mo at sabi ng kapwa mo, sana kuhanin ka na ng lagi. Hindi ko yun nagbubulan na. Ang nagbubulan ng marami, nagiging hulog ng lagi sa lupa, nagiging hulog ng lagi sa kapwa. At dito inaasahan tayo ng Diyos. Matapos tayo makaunay sa Kanya, tayo dapat ay magbubulan. Pagpalaan tayo na ng Diyos. Ready sa mga apostles. Nagatuwa sa Diyos may kapaglakas sa Kanya. Pagkukuha sa dami kayo sa Kanya. Nagatuwa ko kay Kristo niya na ang Panginoon. Gamit ako sa Diyos sa Espiritu Santo. Ito na sa Kanya. Isa sa Panginoon sa Kanya. Inasa sa Diyos na tayo ito. Nanaw sa Panginoon. Saya Tuhan Allah sa Kanya. Sa Kanya. Upaya sa Tuhan. Nagayos sa Diyos sa Diyos na nagagawa sa Kanya. Inan dito ang kanilas kayo at sa pagkaw sa mga ikas sa Kanya. Nagagawa ko sa Espiritu Santo. Sa Kanya siya ako. Sa ikaw na sa Santos. Sa patawalan sa Diyos na. Sa pagkakaw sa mga nakas. Hanggang sa pagkakuligaw na sa ikaw sa Kanya. Lula si Kristo dito sa pagkakuligaw ang ating pagkakristyano, hindi pagpapagawa. Gani, magpapabilitas sa may sumitago, gabansan, gana sa ba, inoon ka ang pamamagitan. Ginoo, halungi ang mga tao sa iyong simbahan sa iyong paghinuna. Ako'y makapamuha sila sa kalaman para sa ikaayos sa butos sa kalimutan. Mga muyo kita. Ginoo, bulihi kaglumpaya ang mga masakol kang mga Diyos. Ang mga nagulaan sa paglaang, kagapangan na hinabot tungkol sa ilang paghimakas na magluntad ang mistisya. Mga muyo kita. Ginoo, kabay pa ang mga nagdalalang kagapangan na mula sa iyo. Pagbalik sa iyong pagsasimbahan, agad sila makaaraw sa katawan kagalingay, kay pakakamula sa kadalaw. Mga muyo kita. Ginoo, bibisyon niya ang mga tao sa pamilya, at kung mapanakasik sila sa malibay sa Ebanghelyo, sa mula sa materialismo, kapag sa Eucharistia, nga nagalalaan sa kalimutan. Mga muyo kita. Ginoo, ay luha ang bihig pag-iisa sa mga Kristiyano, at kung pagkiligay ang tanan ng mga totoo sa pagpapilog sa iyong ihalian sa lupa. Mga muyo kita. Inuulit kami pagdaw sa ihapon sa iyo, isipin mo ang kalugi, kalibay, kalibas. Ikaw talaga naguli, talaga tayo sa naguli sa mga kalibigan. Amen.
Pagpatuloy pa mo ang bukod. At doon ang kagaling sa pagiging makakutang sa may sumay ang malaga sa lahat. Matulong ka sa iyo at sa pagiging sa iyo mga sa dalawa mga kaibigan at kailangan sa anumang kapustahan at sa loob niya sa Iglesia. Kung ito po magiging ang pag-uyo niya ni Balatan niya, pagbayad ay sa katulog sa digit na lumas, pagtuloy sa amon sa sitiga, tinanagi, kalpagdagat sa amon sa kalipay na tayo, tinapangayon namin ni sa imo, paagi kay sa Kristo, amon imo. Amen. Ang ito ay atas sa inyo. Ibayo ang iyong kasingkas. Pagpasalamat kita sa Ginoo ang ating Diyos. Tapos kay hindi kalos dahil sa among kalabas ng gahang ikaw na iyan. Tumingin sa tanan ng ikaw. Pero nabiligid sa sinipan mo sa Pasko, kaya kinakalan si Kristo ang Cordero Pascual. Paagi sa iyang pagpuha ng pagkaluta, ang lugay na dapat ay isang sala na tapos. Ang nagpapag nga kalimutan na nakayaliwan, kag ituliwan sa amalan ng bigyan. Tungkol sige ang ubos ka kalimutan, nagkakang hilimudiya sa lakong kapag inalipay, ang mga angiles ng kakakiles. Kagagdanan niya ang mga buda sa langit, nagamas ka na tawag sa inyong bayan, galing sa Sumulungan, pagkatapos ng panahon, iyan ang kamis, kaya pasalamat din, kaya iyan palito sa iyong mga inuutan, kaya sa iyo. Pagbuwag ka na Panginoon sa sinikanis, kaya iyang alis na ako. Ang sa pagpo, kaya wala niya ako sa niya sa suntaran. Gaya ko para sa iyo, para sa lahat, sa patawalan sa mga sa himuan ng iyong sa ako. Ang misteryo sa pagpupo.
Galing mo ang mga minahalan sa iyo, naging pinakis ng kabuhi, naging halas ng kalupasan. Sa pagsalunod namin sa kanuman, sa pagkamatay at pagkamatay sa iyo. Dahil pasalamat ng kami sa iyo, kayo mamigit kami ng matapos sa pagkalubagan sa pagkalalat sa iyo, sa sinig sa sakripisyo. Nagkakakinunin kami ng Espiritu Santo kayo sa saan, kaya nag-aambit sa lawas ng dugo ni Cristo. O Ginoo, tumakin mo simbahan, na nalagdas ng Diyos na kahilugan, ibigas niya sa kahilugan, ukol sa amin sa Papa Francisco, sa among Arsobispo as Yusere, gan sa tanan, kapatid. Dugdumaan pa sa sinig among kahilugan, kaya taliban kami maglalang na mabalos. Dugdumaan talaga na namatay sa iyo, kapatid. Bago sila sa tanaw, sa iyong mahimaya ang galaw. Kaluhiman kami ngayon binigyan mo ang Lord, maamit naman ang kabuhi na wala sa kinatapusan. Pagdahil ka paghimaya kami sa iyo, upod kayo sa tabayan at ibilis ang Diyos. Upod sa mga apostoles, kag sa talagang mga santos ka nagpaabot sa iyo, paagi sa iyo anak, kasi Yesu Cristo. Paagi sa iyo, upod sa iya, dila sa iya, inahatag sa iyo, O Diyos. Amay mo kayo sa isa sa Espiritu Santo, ang dalang ng imaya sa dalang ng mga tuwid sa mga kagawigan. Amen.
Espiritu Anis niya sa pagkakaya ng Panginoon. Ikaw na nagkakamulitin nila sa talan ng mga tuwid sa mga kapaligan. Amen. Pagkakaya sa iyo niya ang inyong Kagalaman sa iyo. pagkakaya mo sa pagkakaya. Peace. Please come.